Kasi during my undergrad, I'm just an average student eh. Diba? I'm not even a cum laude, nor a lister. Diba? Typical student ako. Parang nung bumalik ako sa pag-aaral, sineryoso ko naman, pero hindi mo kayo sobrang galing na estudyante. Average student lang. Yung palagi nasa likod, sasagot kapag tinanong, pag hindi, okay lang. Parang ganun. Napaka-typical na estudyante ko lang. Kaya hindi sumagi sa isip ko na mag-top notcher ako eh. The main reason why I reviewed for 1 year. By the way, I reviewed for 1 year eh. I graduated May 2015, but I took the board exam May 2016. For the reason of just passing it, not to top it. Kasi naman wala, misa pa na hindi sumagi sa isip ko mag-top ako eh. Kasi sino pa naman ako? Saan ba ako galing na school? Nung pumasa nga ako, nakalagay, a student from an unknown school. Grabe naman yung dyaryo na yun. A student from an unknown school, top the board exam. Diba? Kasi di naman ako galing sa prestigious school eh. Di ba? Parang sino ba naman ako para mag-asam na maging top notcher? Yeah, I'm just an average student. What I did is that I just enjoyed my review days. Ay, tari, sana all nag-enjoy habang nag-aaral. Kasama yung mga kaibigan ko, in-enjoy ko na yung pag-aaral ko, and then yun na. Success will follow. Di ba kasi ang success hindi pinipilit eh. Para sa akin, hindi siya pinipilit. Parang merong sigurong nagbabantay sa taas na siya yung physically or mechanically nagde-design ng path mo papunta doon sa kung saan kanya dapat ilalagay. Yun ang paniniwala ko palagi sa buhay. Kasi ito what if hindi ako nag-stop? Diba? What if dumiretso ako that year tapos nag-transfer ako dito sa school na to? Kasi second batch lang kami ng graduate sa school na to eh. Halos pioneer kami. Yung first batch namin, yung nauna sa amin gumraduate, na dapat supposedly sila ang kabatch ko kasi nag-stop ako ng 1 year eh. Na nag-take ng board exam, ni isa walang pumasa sa kanila. Kasi hindi ganun kaayos yung program namin that time. Hindi siya ganun ka-okay. Yung program, to be honest, yung mga prof namin parang minsan may hindi ko alam kung nasa accountancy program ba ako o nasa Miss Universe eh, kasi may pa-fishbowl. Yung fishbowl, bubunot ka ng tanong, tapos sasagutin yung question. Ay, tari, pang Miss Universe pala kami dito. Hindi ko alam yung napasukan eh, sir. Diba? Di ko alam kung accountancy ba to o Miss Universe. So, yun nga. So, pag nakuha mo yung tamang, actually walang bumabagsak sa amin nun eh. Kasi basta present ka, passing score ang meron ka. Pag maganda yung sagot mo, mataas ang grade mo, pag hindi okay, di ka lang bagsak, pero pasado ka. Parang kaya walang bumabagsak sa amin. Naku, sir, dapat pala dyan na ako pumasok sa inyo, no, sir? Ako din. That was previously. Nung undergrad kami. So, nung gagraduate na kami, last sem na, 4th year, 2nd sem, lumabas yung result ng first batch. Ayun nga, walang pumasa. Siyempre, kahit naman sino, shock na, kahit yung president ng school namin. That's the reason kung bakit pinalitan yung faculty members at ang pumalit, puro top notcher na. Kami naman, shock na kami. Ay, sino itong mga to? Puro top notcher. First time namin meron nagtuturo. Charot lang. Pero meron nagtuturo ngayon, first time to, sabi ko. So kami naman, wala kami na din sa pinagsasabi nila. Pero sabi nitong cost behavior, pakailan po din sa mga to. Wala ka. Kapag sinabi, nag-gets pa? Opo. So parang isang buwan kami nagpapanggap na kunwari minaintindihan kami, pero wala talaga. Auto-answer na, yes po, sir. Yes po, sige lang po. Go na lang. Sige lang, tuloy niyo lang. Hanggang sa yun na nga, kinausap namin sila. Sabi ko, sirs, pwede po bang bagalan niyo po yung turo? Kasi sabi namin, kesa po bilisan niyo yung turo, nang wala kami naintindihan, okay lang po sa amin, sir, kahit hindi nyo na po matapos yung buong coverage ng exam or nung buong licensure examination, as long as mabagal po yung turo at naintindihan namin. So yun nga, nagbagal sila ng turo. Pero ang kapalit nun, hindi namin natapos lahat ng kailangan matapos. Parang sa FAR, sa financial accounting, parang hanggang inventories lang ata natapos namin yun. Basta sobrang konti lang, parang tagli 5, 4, 6 na topics lang per board exam subject. So that's the reason why I reviewed for 1 year. Not to top the board, hindi talaga para mag-top. Just to finish everything. Kasi nga, marami kami hindi alam eh. Especially tax and law, kasi halos lahat ng teachers namin nawala, except yung reviewer namin sa tax and law, so siya pa rin. So, pa rin kami naintindihan. So, gumraduate ako, to be honest to be honest, ito walang halong kalokohan to. Gumraduate ako na wala akong alam sa tax and law. As in, zero knowledge ako sa tax and law. Hinabol ko lang talaga sa reviewer. So I'm not promoting it na, ay, naku, okay lang pala, hindi ako mag-aaral ngayon. Gayahin ko si Sir, habulin ko na lang. No, I'm not promoting it. Take note guys, I'm not promoting it because kung na-experience nyo lang yung na-experience ko during my review days, I consider them as hell days.
Kasi halos wala akong tulog doon for the sake na matapos ko lahat and to understand everything. I'm not promoting it. As much as possible, finish everything as early as your undergrad, understand everything as early as your undergrad, because your undergrad is your training ground. And your real battle is the CPA licensure examination. No, training ground yung inyong undergrad studies. So kailangan hangga't kayang tapusin at intindihin lahat, intindihin. Huwag niyo habulin sa review. Kasi ang main purpose lang ng review basically is to refresh what you have already learned. Hindi to learn pa lang what you do not know. Magkaiba. Yes. Kasi hindi review ang tawag doon. First view ang tawag doon, hindi review. Yes. So as much as possible, finish everything as early as your undergrad. Huwag niyo akong gayahin. Hindi ko siya pinopromote. Actually, kinakahiya ko yung mga pinagagawa ko dati. Di ba? So, going back to my story, yun yung parang pinaka-na-realize ko na kung sakaling sumabay kaya ako sa kanila, makakapasa kaya ako sa board exam o magiging retaker ako. Kasi once na retaker ka, hindi ka na pwede maging top notcher eh. Matik yan eh. Basta bumagsak ka na once, hindi ka na pwede maging top notcher. Dati pwede, ngayon bawal na. Nakalagay sa memorandum ng PRC yun. So, di ba, kung sumabay kaya ako sa kanila, magiging top notcher ako or even makakapasa kaya ako. Di ba, yun yung palaging question na bumabagabag sa isip ko every time na binabalikan ko yung nakaraan. Di ba? Parang, yes, as much as possible, hard work is all about success. Pero there are instances talaga na may isang tao sa taas na siya yung nagde-decide ng kung ano yung dapat mong daanan para makarating ka pa rin sa destination mo. Because I believe life is just like the ways up. Do you know the ways up? Yung ways. Yes, sir. I believe life is like ways eh. Na kung saan, meron kang specific destination na kailangan puntahan. Okay? Tapos anong gagawin niyo? For example, pupunta ka sa Antipolo. Diba? Ibibigay sa inyo ways yung most efficient, okay, yung daan na kung saan mas mabilis ka makakarating as well as effective din. Okay, wala masyadong traffic, hindi mabigat yung hindi umaayos naman yung daanan, etc. etc. So si Waze, ilalatag na yung daanan o yung landas na dadaanan mo para makarating ka sa destination mo. Ganun ang buhay eh. Feeling ko meron tayong destination at nakalatag na yung daanan para sa atin. Ang problema lang, matigas ang ulo natin eh. Minsan pinipilit natin yung mga bagay na gusto natin kahit na hindi naman yun yung nakaplano para sa atin. Di ba parang sa Waze lang yan eh. Drive ka, ang ginawa mo, nagkamali ka ng liko. Di ba anong ginagawa ng Waze? Sinasabi ba ng Waze, yan tanga-tanga mo naman, ba't ka lumiko dyan? Dapat diretso ka lang. Hindi ba? Hindi naman ganun ang ginagawa ng Waze eh. What Waze is doing is kapag nagkamali ka ng turn, nagkamali ka ng daan, nire-reroute ka niya para at the end of the day, makarating ka pa rin sa destination mo. So ganun ang buhay para sa akin. Yes, meron tayong setbacks, we have failures, we have mistakes, nagkamali tayo, bumagsak tayo, pero kung para sa'yo, meron tao sa taas na gagawa ng paraan para makarating ka pa rin sa destination na nakalaan para sa'yo. Pero hindi pwedeng hindi ngayon, pwedeng hindi pa bukas, but on His perfect timing. Yeah, para sa story ko lang, siguro kung sumabay ako sa kanila, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Diba? So siguro bumagsak kasi nakalaan lahat yun. Bumagsak ako, nag-stop ako para matuto ko, para may matutunan ako sa mga nangyari para sa mga mali kong nagawa na nakaraan. And those mistakes, those failures, help me realize what I need to do in order to become a better version of myself. Diba? Parang ganun palagi ang Yes, okay na magkamali, parte ng buhay yan eh. Actually, mistakes and failures are not the opposite of success. Actually, those are the key ingredients of success. Kailangan talaga yan. Lahat ng successful na tao ay nagkamali. Lahat ng successful na tao ay dumaan sa failures. It is just a matter of perspective o kung paano mo titinan yung nangyari, kung paano mo gagawin better version ng sarili mo. May paniniwala ko palagi. Diba? Hindi naman kailangan mong, yes, pag nagkamali ka, pag bumagsak ka, iiyak mo talaga yan eh. Lahat, normal yun eh. Diba? Ang Diyos nga mismo umiyak eh, sabi ng Biblia. So tayo mismo, may karapatan tayong umiyak. Pero hindi mo kailangan tambayan yan. Kailangan gawin mo yung parang inspiration or motivation para pagbutihan mo pa in the future. And syempre, as much as possible, kailangan huwag ka magkamali on the same mistake. Kung nagkamali ka, okay lang, learn from it, pero as much as possible, iwasan mo magkamali on the same mistake. Diba? Kasi sabi nga ng prof ko dati, okay lang magkamali, normal lang magkamali. Pero pag nagkamali ka on the same mistake, sabi ng professor ko, anong tawag sa'yo? Tanga. Kasi okay lang magkamali, pero pag nagkamali ka on the same mistake, ibig sabihin, you didn't learn. Ibig sabihin, nagpapakatanga ka. Diba? Yun yung kanyang sorry for the word. Pero yun yung parang gusto i-point out sa amin. As much as possible, huwag kang magkamali on the same mistake. Learn from it. Okay? And be a better version of yourself.
Grabe, sir. Nakaka-inspire naman yung kwento nyo. Meron din nag-comment dito sa ating Zoom, si Miss Elisa Briones. Very inspiring po yung story nyo, sir. Thank you for sharing. And si Miss Irish Grantos, iiyak ngayon. Sunod, laban ulit. Yes, tama Wow, yun. sir. Tama naman Grabe. yun. So, pasensya na, medyo nagpahaba yung story ko. Kung nag-11 ako. Ay, okay lang, sir. Okay lang. Hindi, sir, kasi actually sa totoo lang talaga. Buti, sir, shinare niyo yan. Kasi kung iisipin talaga, para sa mga mata naming mga accounting students, pag may naririnig kami mga top-notcher sa board, ganyan, iniisip namin agad, ay, puro aral lang to. Ay, hindi to nakaranas ng talagang sobrang paghihirap mga ganyan. Or kaya, super focus siguro sila sa accounting, hindi nila naranasan na magkaroon ng siko, magkaroon ng bagsak, magkaroon ng stress, or magpahabol ng ganon. Yun yung mga naiisip talaga namin, lalo na sir, yung mga nag-shift. Medyo naiisip nila na, ay, baka wala na akong chance. Pero hindi guys. Ito si Sir Karim mismo nagsabi guys, may chance pa kayo. Kaya nyo pang lumaban guys. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kaya very inspiring po. Thank you so much for sharing your story, sir. So, sir, ulitin ko lang sir, anong tinanong namin kung ano yung process. Sabi nyo nga, meron tayong 5 process ng which is identifying, yung proposal stage or yung screening stage, yung information gathering, and yung financing stage, and yung monitoring stage. Nung si sir yung nag-explain talaga, napaka no-brainer, no? Napaka easy peasy, automatic agad, gets, gano'n. Pero Easy peasy. pag nung nag-aaral tayo, medyo, oh my God, what does this mean? What is this? What is this? What are you? Explain yourself. Ganon. Ang hirap-hirap intindihin sa sarili mo. Pero nung si sir, sayang lang yung yung pinuyat ko, pinagod ko sa pag-iintindi no. Nandito lang pala talaga si Sir Karim. So, diretso naman po tayo sa next question, sir, no? Ano sa tingin niyo, sir, yung pinaka-effective na capital budgeting procedure? In terms of the most effective capital budgeting procedure, actually, sabi ko kanina, walang specific formula to become successful. In terms of project evaluation as well, walang specific formula na pwede nating i-impart sa kung sino may nakikinig ngayon in terms of evaluation talaga. Kasi it all depends on the company's risk management process, as well as kung paano sila mag-handle at paano sila mag-address ng risk. Kasi kung risk taker ka, kahit na alam mo mataas yung risk ng investment, ilalaban mo eh. 'Di ba? Kahit alam mo niloloko ka, ilalaban mo kasi naniniwala ka Paglaban Charot mo. lang. Sakit naman, sir. Bakit parang, alis na ako. Hindi, joke. Di ba? Pero kung conservative ka, pwedeng, hindi ko na muna i-take yung risk ngayon, ipunin ko na muna siguro yung amount, ilagay ko na muna yung pera sa ibang investment, kapag nakaipon ako, saka ko siya ilalaban. Kaya para sa love life lang yan eh. Kapag nakita mo niloloko ka, pull off muna tayo, break muna tayo, hintayin mo siya magbago. Saka mo babalikan. Kaya parang ganun eh, kung conservative ka. Pero kung risk taker ka, hindi, ilalaban ko hanggang dulo. Sayang na may mga panahon na hindi kami magkasama. Ganun. Depende on your it all depends on the strategy of management, on how they will address risk and how do these companies manage risk. It all depends on that. Hindi wala talaga specific na process or formula to have a proper or successful evaluation of your investments. Ganun po pala, sir. So, kung wala po tayong specific na formula for the investments or sa capital budgeting procedures, tingin niyo naman, sir, ano po yung mga factors na nakaka-influence sa capital budgeting decision? Okay. So, in terms of factors, unang-una sa mga factors that influence capital budgeting, unang-una syempre uncertainty and risk. Okay, unang-una yan sa factors na kailangan i-consider when we are evaluating your investment proposal. Kasi kung sa tingin mo masyado nang mataas yung risk, then do not invest. Pangalawa, na kino-consider din natin in evaluating capital budgeting proposals ay kung anong uri ng project ang i-evaluate mo. I think nabanggit ko na kanina to, yung types of projects. Meron kasing tinatawag na independent project, saka meron tinatawag na mutually exclusive projects. So pag sinabing independent projects, it means
your decision making on accepting this project is independent from your decision making on accepting another project. For example, assuming isa kang napakagandang dilag. Assuming lang, sir. Di ba pwedeng totoo na? Hindi na kailangan mag-assume ni Ma'am Kay answer. Automatic na yan. Sir, assuming naman tayo eh. Maganda yan, sir. Assuming naman talaga tayo sa accountancy, no? So, assuming napakaganda mong dilag, meron kang 4 na manliligaw. Ay, ang ganda, sir. May 4 kang manliligaw, sir. Ganda mo naman, Sir Kayan. May 4 kang manliligaw, Ma'am Kayan. So, ang manliligaw mo una, si Daniel Padilla. Si Daniel Padilla. Pangalawa, si Enrique Hill. Pangatlo, si James Reed. Tapos pang-4, si Alden Richards. Okay, so yun yung 4 na manliligaw mo. So, assuming ikaw si... Lahat na, sir. Assuming ikaw si top management. Okay? At ang tingin mo sa manliligaw mo ay yung mga proposals. Sir. Kasi ito isa sa mga factors na kinoconsider mo kung mag-accept ka ng proposal. Kung independent proposals yan, ibig sabihin, pwede mong i-accept si Alden, i-accept si James Reed, i-accept si Daniel, i-accept si Enrique nang sabay-sabay. So parang timer pala ako, sir. Sir, pwede pala pumakyaw, kumbaga. Pwede mo silang tanggapin lahat, pwede mo silang i-accept lahat. Kasi your decision on accepting Daniel is independent from your decision on in accepting Enrique and so on and so forth. For example, si Daniel, in-accept ko yan kasi ang tangkad niya. Si Enrique, kaya in-accept ko yan kasi ang bango niya. Si Alden, kaya ko siya in-accept kasi ang cute ng dimple niya, and etc. So, kumbaga, iba-iba yung process at way of evaluating or evaluation na ginawa mo sa bawat isa sa kanila, which is entirely independent from your evaluation on the other projects. Kaya tinawag siyang independent projects. Pwede mong i-accept lahat. Depende nga lang kung kaya pa ng budget mo. Kaya nga meron din tinatawag na capital rationing. Pag sinabing capital rationing, yun yung process nung pagkakasyahin mo sila on a certain budget limit only. For example, pag in-accept ko silang 4, ang total na amount na ilalabas kong pera, 2 million. Kung 1 million na ang pera ko, hindi ko sila pwedeng i-accept lahat, even though acceptable silang lahat. Ang gagawin mo, mamimili ka lang. So pag-usapan na lang siguro natin later on yun. So kung sinong pipiliin ko, ay mahal ko, hindi share lang, mahal ko. Iba pala yun, kanta pala yun. So yun yung, doon papasok yung capital rationing. Capital rationing is a process na ginagamit kapag independent yung projects. Kasi hindi mo kayang piliin lahat Even though acceptable sa paningin mo, hindi mo kayang piliin ng lahat. Kasi meron ka lang limit. May threshold ka lang na kaya mong ilabas na pera. Pag mutually exclusive, kaya tinawag na mutually exclusive, meron bang exclusively dating na nakikipag-date ka sa iba? Di ba kaya tinawag na exclusively dating or exclusive, it means sa isa ka lang. So kapag mutually exclusive yung projects, either wala kang pipiliin or isa lang. Okay? So those types of projects actually affects your evaluation kung sino yung projects na i-accept mo. Pwede bang isa or lahat or pwedeng isa lang o wala. It depends on the type of the project itself. Okay? Ganun po pala yun, sir. So, napakadami na nating natutunan kay Sir Karim, right, guys? Pero for now, let's pause for a bit. Mukhang na-overwhelm na po kasi ang ating mga audience and mga viewers. So, hinga muna tayo ng malalim, guys. Tama yan, guys. Inom muna ng tubig. Paypay muna sa sarili. Baka kinakabahan kayo, guys. Pero para medyo mahasingsiman muna tayo, let's allow our viewers na magtanong ng personal questions kay Sir. Pwede po ba yun, Sir? Okay lang. Hot seat. Ready ka ba dyan, sir? Hot seat muna namin kayo, Sir, So guys, you can answer Karim your personal questions, guys. Type your question. Ako, Sir, wait lang bago muna natin anuhin yung mga viewers. Meron akong personal questions, Sir, sa inyo. Naranasan niyo na ba yung mag-invest sa isang bagay? Tapos akala niyo, eto na yun, bentang-benta na kayo. Tapos wala pala. Naranasan niyo na po ba yun, Sir? Yung parang, dapat hindi ko pala ginawa to. Love life ba ito? Pwede din, Sir. Why not? Mahilig po kami sa mga ganyan ni Ma'am Kayan. Kasi in terms of literal na investment, yung talagang investment talaga on a business perspective, so far, wala pa namang naging failed investment on my part. So far, I'm proud of that naman. At least, sana magtuloy-tuloy. Sa lahat naman ng pinaglabasan ko ng pera, so far, wala pa namang failed investment doon. So far,
knock on wood, sana wala naman maging problema. Wala naman, sir. Good luck yan si sir. Siguro investment ko lang. Kasi love for me is a form of investment. Yes, sir. Ayaw ko sa iba. Yes, sir, yan, tama ka sir. dyan. Para sa akin, love is a form of investment. Kasi you will invest time eh. Tama, as long as you are investing something, even though monetary or non-monetary, it is considered as investment. Tama, sa love kasi, it is a mixture of monetary and non-monetary. Tama ka dyan, sir. Pera, time, effort, lahat na ata i-invest lahat mo eh. no? Diba? Pero yung pinakamaling investment na nagawa ko sa buhay, yun nga sa ex ko. Diba? Kasi, kasalanan talaga yan ng ex mo. Kasalanan talaga yan ng ex mo, sir. Joke lang. Pero papasalamat pa rin naman sa kanya. Siguro kung hindi nangyari yun, hindi, unang-una, di ko makikilala yung current girlfriend ko ngayon. Diba? So, pangalawa, siguro baka hindi ako magiging motivated para mas magpursige. Pangatlo, kung di ako siguro napahinto, sabi ko kanya, baka kasabay ko sila, kasama rin ako bumagsak. So, papasalamat pa rin ako sa kanya. Siguro yung para may tuturing ko na failed investment. Kasi syempre, parang, pag alam mo yun, tama yan, sir. Sabi ko, pag teenager, ganoon talaga eh. Pag unang girlfriend o boyfriend mo, parang ang mindset mo, pang habang buhay na kagad. Medyo tatangahan lang ako ngayon nung na-realize ko pinagagawa ko dati. Tama yan, sir. Kasi medyo nung bata pa tayo, iniisip natin na ang babaw lang ng responsibilities natin pagdating sa jowa-jowa. Pero ngayon tumanda na tayo, medyo, ang bigat pala nun. Tsaka yung iisipin nyo rin, sir, yung time na nakalaan para sa sarili nyo. Hindi naman pwedeng puro i-invest nyo yung lahat na meron kayo sa love ninyo. Wala na kayong ini-invest sa sarili ninyo. Di ba, sir? Parang gano'n. Yes, parang humuhugot na ata ako dito, Ma'am Kayan. Parang kailangan ko muna ng 5 minutes para iyak-iyak. Magpapaka-sad girl ka, partner, ha? Pero sir, may nagtatanong. Pero secret lang to, nag-DM lang po. Matanong daw po namin, sir, kung ilang taon na daw po kayo. Kasi mukhang fresh na fresh ka, sir, eh. Sir, sa totoo lang, sir, talagang mukhang bata pa po kayo. Ilang taon na ba? Kasi hindi ko naman hindi nalalo ba yan? Pwede po ba mag-guess? Pwede po ba mag-guess? Sige, pwede. Unahan niyo na muna. Sige, pwede naman. 25, sir, ganon? Higher? Higher naman. Higher naman. 25.5, sir? May decimal point. 2027 ba, sir? Ilan taon na ba ako? Yes, 27. 27. Ang galing! I deserve a prize, Ma'am Kayan. Deserve ko ng prize. So, after po natin ito, magpapa-Jollibee po si Ma'am Kayan sa atin kasi po nasagot po namin. 27 nga ba ako? Hindi ko na alam. Tama. Hindi na sigurado sa edad. Hindi na nakita. Nalito ka na, sir. Ano yun? Sorry? Lito ka na, sir. Lito na, sir, no? Lito na. Sobrang dami pinagagawa sa buhay. Sure na 27. Pero sir, kung iisipin, no? 27 ka right now, tapos 2015 ka nag-top 1 sa board. So, 21 or 22 ka naging top 1 sa board. Mama, sir! 21, 22. Ma'am Kayan kayo, ilang taon na kayo, Ma'am Kayan? 18. Forever 18 yan si Ma'am Kayan. Tumigil na po ako sa age na 18. 18 na lang po ako. 18 plus, ganon. 18, 4 years ago. Kasi siguro supposedly dapat nakapag-take na kayo ngayon. Siguro dahil sa senior high, kaya napatagal kayo. Kasi supposedly yan dapat yung age talaga na mag-take kayo eh. Kasi ako late pa nga ako eh. 22, tama? Ilan taon na ba akong CPA? 27. Mag-renew na ulit ako ng lisensya next year eh. So 6 years na ako next year. My God, 22 sir. nga. 22 na nga ako nag-take nung pumasa ako. 21 or 22. Diba? So, supposedly, dapat yan yung age nyo na mag-take kayo. Kaso, because of the senior high school program, na-delay lang ng konti. Na-push back kami ng 2 years, sir. So, siguro mga 24, 25. Ganon. Ay! So, sir. Sana, let's see. Yes. Meron naman po nagtatanong sa ating chat box. Ano daw po ba yung ibang important topics na dapat aralin or mas bigyan ng pansin sa MAS po? So, in terms of the topics in MAS, for me, it is a must to master first the fundamentals.
Yung fundamental topics na cost behavior and CVP analysis. Yun talaga yung dalawang topics na kailangan ma-master nyo. Kasi halos lahat ng mga susunod na topics ng MAS, iikot lang o bumabalik palagi dyan sa cost behavior and CVP analysis talaga. Doon talaga siya palagi, pabalik-balik lang siya sa cost behavior and CVP analysis. Hindi man talaga entirely bumabalik doon, pero para maintindihan mo kasi mga concepts ng mga susunod na topics, kailangan naintindihan mo ng maigi yung cost behavior sa CVP analysis. Kasi gamit na gamit talaga yan. Another important topics na kailangan mong i-master, una, ito nga capital budgeting kasi nga para sa kanila mahirap daw ito. Pangalawa, relevant costing and then working capital management. Excuse me. Yung relevant costing and working capital management, technically speaking, hindi naman talaga sila mahirap. Nagkakataon lang, nagmumukha silang mahirap kasi meron pa siyang mga subtopics na iba-iba yung concept na kailangan mong tandaan. For example, relevant costing. Sa relevant costing, yung bawat decision making or short-term decision making, iba-iba ng concept ang kailangan. Make or buy, iba ang concept nun sa accept or reject, iba ang concept nun sa scrap or rework, iba ang concept nun sa keep or drop, and etc. So bawat decision, iba-iba ng concept. Parang nasa 7 decisions ang kailangan mong tandaan. So meron kang relevant costing na umbrella topic, tapos may mga subtopics ka pa sa ilalim. Kaya nagiging mahirap siya kasi ang daming kailangan tandaan. Working capital management, ganun din. Sa working capital management, may basic concepts kang kailangan tandaan, tapos meron pang cash management, AR management, inventory management, short-term financing management. So maraming subtopics na naman na iba-iba ng concept na kailangan tandaan. So yun yung mga important topics na kailangan yung tandaan sa MAS. Kasi yung other topics, usually bumabalik na doon sa CVP and cost behavior. Yes, may mga additional concept na kailangan tandaan, pero halos lahat bumabalik sa fundamental. So yun yung mga important topics na kailangan yung pagtuunan ng pansin sa MAS talaga. Sir, meron uli nagtanong dito pero naka-direct message eh. Sabi niya po, ask ko lang po if yung school po has a great percent sa pagiging CPA or meron po bang part or nakaka-influence daw po ba ang school para maging CPA? Okay. On my part, okay, on my part, nung undergrad ko talaga, to be honest, hindi talaga okay yung program. To be honest, hindi talaga okay yung program. Na yun nga, parang nasa every week, parang nasa Miss Universe ako. Kulang na lang, rumampa ako papuntang whiteboard bago ko mag-solve Diba? So, depende sa approach ng school Depende sa approach ng school. Kumbaga, hindi naman kailangan spoon feeding tayo Hindi rin naman ako pabor sa spoon feeding. Kasi at the end of the day, itong college life ninyo, this is your training ground for your professional career in the future. So, di talaga tayo dapat i-spoon feed sa college. Ang spoon feeding elementary sa high school talaga yan. Pero sa college, hindi. Pero hindi naman ako agree din sa hindi ka magtuturo entirely ng buong semester at ipapasa mo na lang lahat sa estudyante. Hindi naman din agree ako doon. So kailangan it should be a balance. Okay? It should be a parang collaborative effort sa part ng teacher sa part ng estudyante. Na hindi mo naman kailangan ituro lahat, pero kailangan i-guide mo muna yung estudyante sa basic concept na kailangan nilang tandaan, and then yung pagpapalalim at yung mastery, bahala na si student doon. Yun na yung kanyang effort na kailangan o yun na yung part na kailangan niyang gampanan. So hindi pwedeng entirely hindi ka magtuturo, hindi naman pwedeng entirely ituturo mo lahat. Sa review, okay lang sa review yun. Kasi sa review talaga, in preparation for the board exam doon, as much as possible, dinadaanan lahat. Pero kung undergrad ang pinag-uusapan, as much as possible, kailangan may balanced effort yung teacher at saka yung student. Kasi at the end of the day, pag nagre-review ka na, ikaw lang din ang mag-aaral Kumbaga kahit ituro lahat ng teacher yan, kung wala kang will to study at hindi mo na-develop yun during undergrad, wala ring sense yung pagre-review mo. Hindi mo lang din matatapos lahat. Kasi nga, undergrad pa lang, hindi mo sinanay yung sarili mo na mag-aral mag-isa. Di ba? Kaya hindi rin pwede na lahat tinuturo sa'yo Kasi kailangan mong masanay mag-isa. Kasi at the end of the day, hindi mo naman kasama si reviewer, hindi mo kasama si professor kapag nag-take ka ng boarding exam. Mag-isa ka lang. So kailangan balance lang palagi yung setup na yun. So in terms of influence of school, kung gano'n ang setup ng school, just like sa ginagawa namin ganda yung setup, gano'ng setup dito sa school kung saan ako yung department head, so far naman, effective naman siya. Para sa akin, effective kung gano'n yung approach. Pero other than that, it is entirely dependent na sa effort na gagawin ng estudyante kapag nag-aaral siya. So parang wala ng factor halos yung school. Parang moral support na lang yung kaya niya ibigay. Di ba? Kung gano'n yung setup. Di ba? Tama yan, sir.
effort talaga goes both ways. Hindi lang dapat yung mga professors nag-e-effort natin. Dapat tayo din talaga as a student nag-e-effort. Tapos may tanong pa po si Sir Dan Molino. Sabi po ni Sir Dan, Sir, paano po kapag let's say maraming investment choices po, pero may isa po talaga doon na mga daming indicators po na nakikita talaga kayo, pero kapalit noon ay babawasan niyo po yung dami ng pwedeng tanggapin na projects. Worth it po kaya na mag-focus po kayo doon sa investment po na yon, or mas worth it po ba na marami kayong investments? Okay. So doon papasok yung techniques sa capital budgeting, which we will discuss later on. Kasi yes, pwede kang maraming investment choices, pero kung isa lang talaga